Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Kung ikaw ay uhaw sa mga nakakakilabot na kwento at misteryo, pindutin ang like at subscribe para hindi mo mapalampas ang bawat kakaibang kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo tuwing mag-upload. Sa gabing ito, sumama kay Rodel at sa kanyang mga kaibigan sa isang apartment na may murang upa sa Tokyo, kung saan ang kanilang bagong simula ay magiging isang bangungot na hindi nila inaasahan. Handa ka na bang pasukin ang ikatlong palapag kung saan ang mga dingding ay bumubulong at ang dilim ay may mga matang nagmamasid? Maghanda ka dahil ang kwentong ito ay magtuturo sa atin na hindi lahat ng kinang ay ginto, lalo na kung ito'y nagtatago ng isang nakakubling kasamaan. Sa gitna ng katahimikan ng isang tahimik na barangay sa Pilipinas, abala si Rodel sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Bawat tiklop ng damit at pagsalansan ng dokumento sa maleta ay sinasabayan ng malalim na buntong hininga ng pag-asa at pangarap. Sa kanyang isipan, ang Tokyo ang magiging susi sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nang lumapag ang eroplano sa Tokyo, agad na bumungad kay Rodel ang lamig ng simoy ng hangin na kakaiba sa init ng Pilipinas na kanyang nakagisnan. Sa airport, nakilala niya ang iba pang mga estudyante, si Tricia na may maaliwalas na ngiti, si Carlo na mukhang seryoso at puno ng determinasyon, at si Bea na tila isang bulaklak na nahihiya pa sa bagong kapaligiran. Magkasama silang nag-aabang ng sundo habang nagpapalitan ng mga kwento at pangarap. Habang naglilibot sa Tokyo, napadpad sila sa isang lumang mall at doon ay nakita ang isang sinaunang gusali. Sa ikatlong palapag, may isang apartment na tila isang nakatagong hiyas. Maganda ang lokasyon at hindi maipaliwanag na mababa ang upa. Kahit may kakaunting pangamba sa kanyang dibdib, hindi na nagdalawang isip si Rodel at ang kanyang mga kasama. Sa pangangailangan, nagpasya silang kunin ang apartment. Sa kanilang unang gabi, ang magkakasama ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa loob ng apartment na puno ng mga lumang kasangkapan. Ang mga dingding ay may kupas na pintura, ngunit ang lugar ay mayroon pa ring kakaibang alindog na mahirap tanggihan. Si Rodel, na may kakaibang pakiramdam sa loob, ay sinuri ang malaking banyo na may balkonahe. Napansin niya ang washing machine at dryer na may kalawangin na gilid, ngunit sa kabila nito, hindi maikakaila ang tuwa sa kanilang mukha dahil sa kumpletong amenities na bihirang mahanap sa ganitong presyo. Ang gabi ay napuno ng tawanan at kwentuhan ng grupo. Pinupunan nila ang katahimikan ng gabi sa kanilang masasayang halakhak at mga plano para sa kanilang mga susunod na araw sa Tokyo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap, at sa gabing iyon, tila wala nang makakapigil sa kanilang pag-abot dito. Ngunit ang bawat tawa at kwento ay may katapusan, at sa paglipas ng mga oras, isang hindi maipaliwanag na kaba ang unti-unting bumabalot kay Rodel. Ang kanyang pangamba, na kanina'y tila isang maliit na butil lamang ng alikabok, ay unti-unting lumalaki at nagiging isang anino na nagbabadya ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa kanilang bagong tahanan? Sa pagtahak nila sa kanilang bagong buhay, hindi nila alam na may nakatagong panganib na nag-aabang sa kanila at ito'y malapit na nilang matuklasan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga ilaw ng Tokyo ay tila mga bituin na nakakalat sa kalangitan, si Rodel ay nag-iisa sa apartment na kanilang tinutuluyan. Habang siya ay naglalakad patungo sa pangunahing banyo,
Isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman na parang may yelong dumampi sa kanyang balat. Ang bigat ng hangin ay tila humihila sa kanya pababa at ang kanyang dibdib ay napuno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pagtindig ng kanyang balahibo at ang kanyang hininga ay naging maputla sa lamig. Kinabukasan, sa kanilang munting sala, ibinahagi ni Rodel kay Carlo ang kanyang nararamdaman. Pare, may kakaiba sa banyong yun. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mabigat na presensya. Aniya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit si Carlo, abala sa kanyang mga libro, ay simpleng sumagot, baka pagod ka lang sa dami ng ginagawa natin dito. Huwag mo nang isipin yan. Mula noon, kahit hindi komportable, ginamit na lamang ni Rodel ang banyo ni Carlo, umaasang makakalimutan niya ang kanyang nararamdaman. 2 buwan ang lumipas na tila walang anumang kakaiba. Ngunit isang gabi, dahil sa isang hindi inaasahang pangangailangan, napilitan si Rodel na gamitin ang pangunahing banyo. Sa pagbukas niya ng pinto, isang hindi pangkaraniwang lamig ang bumalot sa kanya, na tila may mga kamay na humahaplos sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang isipan ay puno ng takot. Kinabukasan, sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, natuklasan ni Rodel at ng kanyang mga kasama ang isang nakatagong espasyo sa ilalim ng sahig ng apartment. Sa pag-usisa, tila may bumulong sa kanila na buksan ito. Sa kanilang pagbubukas, ang malamig na hangin ay muling bumalot sa paligid at ang espasyo ay nagsilbing imbakan ng kanilang mga hindi na ginagamit na gamit. Ang hindi nila alam, ang pagbukas ng espasyong ito ay magiging simula ng mas nakakatakot na mga pangyayari. Habang ang dilim ay bumabalot sa paligid, isang kakaibang ingay ang magigising kay Rodel, isang ingay na magdadala sa kanya sa isang madilim na misteryo na hindi niya inaasahang masaksihan. Ano ang naghihintay sa kanya sa likod ng nakabukas na pinto ng espasyo sa ilalim ng sahig? Sa tulong ng isang kaibigan sa pamamagitan ng Skype, kinuhanan ni Rodel ng larawan ng espasyo sa ilalim ng sahig gamit ang kanyang cellphone na may mahinang ilaw. Pre, siguraduhin mong malinaw ha? Paalala niya sa kaibigan habang inaayos ang anggulo ng kamera. Sa kanilang pag-uusap, ramdam ni Rodel ang kaba na tila may nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Nang tingnan ni Rodel ang larawan, napansin niya ang isang nakakatakot na mukha na tila nakasilip mula sa kadiliman, na nagdulot sa kanya ng matinding takot at pagnanais na umalis agad ng Tokyo. Diyos ko, ano to? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Hindi niya maipaliwanag ang lamig na bumalot sa kanyang katawan at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakas na palayo. Sa kanyang huling gabi sa apartment, hindi makatulog si Rodel at nagising siya sa mabilis na yabag at ang presensya ng isang nakakatakot na nilalang na tila sinusubukang pumasok sa kanyang nakakandadong kwarto. "Sino yan? Anong kailangan mo?" Sigaw niya habang pilit niyang pinipigilan ang pinto na tila may gustong pumasok. Ang bawat yabag ay nagpapalakas ng pintig ng kanyang puso at sa kanyang isipan, alam niyang ito na ang kanyang huling gabi sa lugar na ito. Kinabukasan, dala ang takot at pangamba, nagmadaling umalis si Rodel ng apartment at umuwi ng Pilipinas. Iniwan ang kanyang mga kasama na hindi pinansin ang kanyang mga babala. Sa kanyang pag-alis, hindi niya maiwasang lumingon sa gusaling naging saksi sa kanyang bangungot.
Bakit kaya hindi nila ako pinakinggan? Tanong niya sa sarili habang papalayo. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, nakatanggap si Rodel ng balita na ang kanyang mga kasama sa apartment ay nawawala sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang tanging pahiwatig ay ang nakabukas na pinto ng espasyo sa ilalim ng sahig. Paano nangyari yon? Tanong niya habang nararamdaman ang bigat ng kasalanan sa kanyang dibdib. Nang may mabigat na kalooban, isinulat ni Rodel ang isang babala sa social media. Hinihimok ang iba na mag-ingat sa mga sitwasyong masyadong maganda para maging totoo at iwasan ang ikatlong palapag ng sinaunang gusali ng apartment sa itaas ng isang lumang mall sa Tokyo, kung saan may naninirahang kasamaan na nag-aabang sa susunod na magiging biktima. Sana may maniwala sa akin, bulong niya habang pinipindot ang post at umaasang hindi na maulit ang kanyang naranasan sa sinumang walang kamalay-malay. Mga kaibigan, natutunan natin sa kwentong ito na ang bawat sulok ng dilim ay may lihim na maaaring magdulot ng ating kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sa susunod na pag-upload, siguradong mas lalo kang mangangatog sa takot. Hanggang sa muli, mga ka-horror, at tandaan, baka sa susunod na kwento, ikaw na ang bida. Kaya't mag-ingat ka. Hindi ko na makapaghintay na muling maghatid ng kilabot sa inyong mga tahanan.